Maganda po yung ating tema kanina sa Sunday School. Buhay. Saan po nagmumula yung buhay? Yung puno may buhay. Yung hayop may buhay. Tayo, mayroon tayong 3. Nabanggit pa yan kanina? Katawan, kaluluwa at spirito. So, saan ang may buhay doon sa 3? Diba? Maaaring pag-aralan natin yan sa susunod. Now, ang ating tema ay bautismo. Mahalaga po yan. Merong 5 klase o uri ng bautismo. Hindi natin Kaya mayroong ibang mga malalaking organisasyon na hindi nasusunod lahat ito. Hindi ko alam kung anong dahilan nila. Bagamat pinag-uutos ito ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, tayo po'y manalangin. Amang banal, muli marami pong salamat muli, Panginoon, sa bahagi na kung saan narito na po kami sa yugto ng paghahayag ng iyong mga katotohanan. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso, sa aming mga pakinig, na sa gayon, Panginoon, malaman po namin ang bahagi, Diyos, ng iba't ibang uri ng bautismo na isinagawa, Panginoon, sa banal na kasulatan. Nawa, O Diyos, ang aming dalangin, pagpalain mo po at ipagkaloob sa amin ang ganap na kaunawaan at patuloy, Diyos, na kayamanan sa pamagitan, Panginoon, ng iyong mga katotohanan. Bless mo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Now, 5 uri ng bautismo. Una, yung bautismo ni Juan. Ayan. Wala pa mang tao, dinala na siya ng Espiritu sa ilang, sumisigaw doon. Ihanda ninyo dadaanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang landas, at magagsisi kayo sa inyong mga kasalanan, at ang kanyang mensahe ay ang paghahari ng Diyos na darating. Kaharian ng Diyos. Sabi niya, tuwirin ninyo ang kanyang daraanan. So, ano yung daraanan pong yan? Mayroon ba ibang daan kundi ang ating mga buhay. Dito. Kasi dito papasok ang Panginoon Jesucristo at magagawa ng kanyang paghahari sa buhay ng bawat isa. So, ang unang bautismo ni Juan ay sa pagsisisi, repentance, paghahanda, unang baitang patungo sa kaligtasan. Yan. Pero hindi pa ito nakakaligtas. Pagsisisi. Kaya makikita nyo, napakaraming tao na dumarating sa punto ng pagsisisi na hindi ligtas. Ang iba nagpapakahirap sa kanilang katawan. Ang iba sinusugatan ng kanilang sarili. Yung iba magpapatulo ng dugo dahil sa kanilang pagsisisi. Yung iba naman nagpapako talaga sa krus. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nila nakamit ang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan nakasentro sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Balik-balik na rin mo ang banal na kasulatan, makikita po natin yan, ang kaligtasan nakasentro sa pananampalataya. Okay? Pangalawa, bautismo. Ang bautismo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung bautismo ni Juan sa Matthew 3, talatang 2 hanggang 3. Andyan yan. Yan ang kanyang sinisigaw sa ilang. Magsipagsisi kayo. Yan. Pangalawa, ang bautismo kay Kristo. Matthew chapter 3, verse 13 to 15.
Buksan natin para mabasa natin. Ang sabi diyan, dumating, verse 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Ito yung sagot ni Juan. No? Subalit, sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon. Subalit ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaya't pumayag din si Juan. So, ang bautismo ni Juan, no, ng Panginoong Jesucristo, to fulfill, para maganap, una, ang kalooban ng Diyos, masunod ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, maganap ang buong kasulatan. Dahil sa bahagi ng kasulatan, andun na siya sa pasimula, no? Ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, mamaya titignan natin lahat yan. Pangatlo, bautismo sa pangalan ni Kristo, no? Acts chapter 2. Kanina yung bautismo sa Kanya. Ngayon yung bautismo sa pangalan niya. No? Nagkaiba yan. Ang bautismo sa pangalan ni Kristo. Mga Gawa, Kabanatang 2, Talatang 38. Yan. Acts chapter 2, verse 38. Diyan natin. Ang sabi diyan, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Pansinin po ninyo, upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. See, mayroong mga pagkakaiba. Yung bautismo ni Kristo, kay Kristo, to fulfill the Scripture, para matupad ang buong kasulatan. Kasi from Genesis, nandun na siya. Genesis chapter 3, verse 15, nandun na siya. Genesis chapter 3, verse 21, nandun na siya. No? Andyan, to fulfill, ganapin ang kasulatan. Ngayon, sa pangalan ni Kristo, dito po yung kaligtasan. Okay? Now, pang-apat. Ito naman po utos ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 28, verse 19. Okay? Utos po yan. Inuutos po ito sa lahat ng mayroon ng kaugnayan sa Kanya. Mayroon ng relasyon sa Kanya. Ano po? Ang sabi diyan, Matthew, chapter 28, verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. See? Kanina bautismo sa pangalan ni Kristo. Ngayon ito sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Na po? So, mayroon pong mga pagkakaiba. Na po? Now, yung kahulugan, panlima, yung kahulugan ng bautismo, water baptism. Ano ba ang kahulugan nito? Bakit kinakailangan bautismuhan ng isang anak ng Diyos? See, bakit ipinag-uutos ngayon ang ating Panginoon Jesucristo na kinakailangan sumunod ka sa tubig ng bautismo? No? Okay. Talakayin natin.
Una, yung bautismo ni Juan. Ito po ay panawagan o announcement. Na po. At ang kanyang mensahe patungkol sa darating na pag-aari ng Diyos, hindi lang dito, kundi sa buhay ng bawat isa. Ang sabi diyan sa verse 3, Matthew chapter 3, verse 3, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. Pansinin nyo, saan maghahanda ng kanyang daraanan? Na po, alin ang landas na kanyang tutuwirin, ating tutuwirin na kanyang lalakaran? Na po, may mga nagsasabing may dating daan, merong tumutukoy po ito sa buhay ng bawat isa. Na po, kinakailangan paghandaan mo sa sarili mo dahil gagawa ng pag-aari ang Diyos sa buhay mo. See? Unang hakbang, nasabi diyan, Acts chapter 3, verse 19 to 20, mga gawa, Kabanatang 3, talatang 19, Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon, susuguin niya sa Jesus ang Kristong hinirang mula pa noong una pa para sa inyo. Okay, hanggang verse 20. Na po? Paghahanda, ito po yung paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Paghahari ng Diyos. Na po, sa ating mga sarili. Na po? Sabi diyan, pagsisihan sapagkat darating ang kanyang paghahari. Naalala nyo minsan yung kriminal doon sa krus? Ano ang kanyang unang ginawa? Pamamaraan na kanyang ginawa. Nung sabihin sa kanya ng isa, sabi niya, kung ikaw ang Kristo, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili, bumaba ka sa iyong krus, pati na kami? Ang sabi niya ganyan. Sumagot siya, mangilabot ka sa iyong sinasabi, sapagkat tayo'y naparusahan. Aminado po siya, tayo'y naparusahan, tayo'y nagkasala. Sabi niya ganyan. Pero ang taong ito, bagamat naparusahan, hindi nagkasala. Pansinin po ninyo, yung bahagi ng pag-amin niya sa kanyang sarili, kaya siya nandoon na nakabayubay sa cross kasi nagkaroon siya, mayroon siyang kasalanan sa kanyang sarili. Pangalawa, inakap niya yung kaligtasan na hindi alam ng marami. Ang karamihan nga, pinako nila si Kristo sa krus. Hindi sila naniniwala. Pinagaling sila sa karamdaman, pinakain sila ng lahat-lahat, pero ang kanilang ganti, pinako pa nila si Kristo sa krus. Pero itong kriminal na ito, na isang makasalanan, kinilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. Nagpasakop siya mismo. Ito yung sinasabing pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo nung sabihin niyang, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sinabi ng Panginoon? Ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Na po? Yan po yung katiyakan. Meron pong pagsisisi, paglilinis, at pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Na po? Now, ikalawa, yung bautismo ni Kristo. Matthew chapter 3, verse 13 to 15, nandyan po yan. Na po? Nung lumapit ang ating Panginoon Kristo kay Juan Bautista para magpabautismo, ang sabi ni Juan, Juan, hindi dapat ako ang iyong bautismuhan.
Ang sabi niya sa Panginoon. Pero ang sansala ng Panginoon, gawin natin, gawin mo, gawin natin para matupad ang kasulatan, para maganap ang kalooban ng Diyos. Yan ang sinasabi ng bautismo ng ating Panginoon Kristo. Sumunod siya sa tubig ng bautismo to fulfill the scripture. Ano po? Kung anong nasasaad sa kasulatan. Ano ba nakasaad sa kasulatan? Genesis chapter 3 verse 15. Andiyan po yan. Nung bumagsak ang tao sa kasalanan, na po, andiyan na kagad ang ginawang panapo ng Diyos na mamamatay. Ang sabi ron, pag-aawayin ko ikaw at ang babae, at siya ang dudurog ng iyong ulo, the power of Satan, pagkatapos siya rin ang dudurog ng iyong sakong. Pagpapapako sa krus, doon pa lang, nakasaysay na. Sa pasimula pa lang ng sanglibutan ng tao, nakasaysay na ang ating Panginoon Kristo. See? Kaya dito sa bagong tipan, sabi diyan, ginaganap niya yung mga bahagi na nakasulat sa bahagi ng katotohanan ng Biblia. Ano po? Sa verse 21, Genesis chapter 3, verse 21, andyan din, ipinakita rin dyan, yung demonstrasyon ng Diyos sa bahagi nung ang tao gumawa ng kanilang panakip sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang kaubaran. Na po, gumawa sila ng mga panapi sa kanilang mga sarili, sa mga bagay na walang kabuhay-buhay, mga dahon. Ang ginawa ng Diyos, na po, nagkatay siya ng hayop, bagamat hindi pa niliwanag yan, nagkatay, pero sinabi yan, gumawa ang Diyos ng damit mula sa balat ng hayop. Understand na po natin yon, naunawa na po natin yon, na kapag gumawa ang Diyos, hindi basta kukunin yung balat, kundi mayroong mamamatay, mayroong dugo na kapalit, natatagas, at mayroong buhay na mamamatay na walang kinalaman sa kasalanan nung dalawa. Pinapila nito ng ating Panginoon Kristo sa bagong tipan. Kaya yan sinasabi to fulfill the scripture. Kaya kinakailangan bautismuhan siya para maganap ang mga bagay na nakasulat sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan tungkol sa Kanya. See? Ano sabi niya sa Hebrew chapter 10, verse 5 to 7. Okay. Kita na po ninyo? Hebrew chapter 10, verse 5 to 7. Dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos ang mga pang-alay, pati na mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y naririto, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. See? Nandun na po, antimado, ang ating Panginoon Kristo nakaumang sa bahagi ng mga kaganapan sa bagong tipan. Kaya dito, pinakikita po rito yung bahagi ng kahandaan ng kanyang sarili na susundin niya yung mga bagay na nakasulat sa kanya. Nakukuha po ba natin? To fulfill the scripture. Ito yung kanyang bautismo. To fulfill the scripture. Okay. Kay Juan sa pagsisisi. Ikatlo, Acts chapter 2, verse 38.
Ang sabi po diyan, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi po ito literal, mga minamahal. Nagaganap ito sa buhay ng tao once nakipag-ugnay ka, nakipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya meron diyan, hindi po nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam niyo yan kung sino-sino yan. Malaking samahan yan. May mga samahan pa sila sa ibang bansa. Hindi nila sinusunod yung bahagi ng sa 3 persona, bautismo sa 3 persona. Isa na diyan, yung dating daan. Isa na diyan, si Kibuloy. Yung mga ano na yun. Hindi sila nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung bautismo nila sa pangalan ni Kristo. Kaya ganun. Nagbabautismo sila. Kapag hindi na bautismuhan sa pangalan ni Kristo, hindi iligtas. Hindi ano to. Hindi po literal po ito. Dito po ang bahagi ng pagsisisi mo, pagpapasakop kay Kristo, yung pagkakaroon mo ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi diyan, kaya nga sa Efeso 1:13, sabi diyan, magmumula sa langit ang mga pagpapala. Anong pagpapala po yan? Lahat. Unang-una na yung pananahan sa iyo ng banal na Espiritu. Kay Kristo lang yan. Once na karoon ka ng relasyon sa ating Panginoon Kristo, tatahan sa iyo ang banal na Espiritu. At yung pananahan na yan, asahan mo, hindi yan lalabas sa iyo. Hindi hindi aakyat tuloy sa langit. Mananatili yan sa iyo. Kasi yan sabi ng Biblia, Efeso 1:13, tatak mo yan na ikaw bayan na ng Diyos, na ikaw anak na ng Diyos. Mananatili yan sa iyo. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ako'y dadalangin sa Ama, Juan 14:16-17, ako'y dadalangin sa Ama na kayo'y padala ng isa pa, another. Siya dadalangin, yung Ama na dadalanginan at yung susuguin pa na isa na siyang sasakanya sa atin. Kasama natin. Ang sabi niya, hindi siya kilala ng sanglibutan sapagkat hindi siya nakikita, pero siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay sa inyo. Kahit saan ka pumunta, katulad ng anino mo, pag huminto ka, hinto yan. Siya ay sa inyo. And He will dwell, tatahan sa inyo. Nasa atin po yan. Hindi mo na kinakailangang tawagan ito na come, Holy Spirit, follow me now. Hindi. Andiyan na sa iyo bilang anak ka ng Diyos, may Espiritu ka ng Diyos. Paano pagka dumating, bigla ang ating Panginoon Kristo, kisap mata lang yan. Tapos wala kang Espiritu, yung pala umaalis sa iyong Espiritu. Ano mangyayari sa buhay mo? Tatak natin yan bilang pag-aari, bayan na tayo ng Diyos. Basahin natin ang Efeso para makita ninyo. Efeso 1:13. Okay, verse 13. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan. Tama ba ito? Ephesians 1:13. Ito. Sa pamamagitan ni Kristo, pansinin niyo, kay Kristo, nagmumula na po ang banal na Espiritu. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Pansinin niyo, tatak. Sa verse 14, kung itutuloy natin, makikita mo, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Ang Espiritu Santo po yung katibayan ng ating kaligtasan na tinanggap sa Panginoong Jesucristo.
Kaya pagbalik ng Panginoon Kristo, ito po yung katibayan na ikaw ay isa sa babalikan. You see? So, ang bahagi ng bautismo kay Kristo, kaligtasan, salvation. Hindi ito literal na bautismo kita sa pangalan ni Kristo, kundi sa pagkakaroon mo ng personal na relasyon kay Kristo. Makikita nyo. Okay, tingnan po natin. Ephesians 1:3. Sa 3, dyan din. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Andyan na yan. Lahat ng pagpapala na mula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago ka nang nilalang. 2 Corinthians 5:17. Lahat ng yan pagpapala hindi kayang gawin ng sanglibutan. Lahat ng yan galing sa langit. Anak ka na ng Diyos. Bayan ka na ng Diyos. Lahat ng yan. Ano po? So, makita po natin. Ito sa bautismo sa Espiritu Santo. Yan ang sinasabi bautismo sa Espiritu. Hindi natin kinakailangan ang tinatawag na katibayan. Na kapag ka na bautismohan ka na, katibayan na nabautismohan ka, mag-ano ka na, magsasalita ka na ng kung ano-ano. See? Para lang patunayan, ang sabi doon, na ikaw nabautismuhan na ng banal na Espiritu. You see? Ang iba dyan, paulit-ulit. Tuwing meron silang session, paulit-ulit na nagsasalita. Ibig sabihin, lagi pa lang nababautismo ng Espiritu Santo. Ano po? Okay. Kaligtasan. Ang bautismo sa pangalan ni Kristo. Ika-4. Kaya kapag ka nabautismo ka na sa pangalan ni Kristo, ang daming bagay. Templo ka na ng banal na Espiritu. Tahanan ka na ng Diyos. No? Kaya 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, templo ka na ng Diyos. No? Hindi mo ba alam? Sabi niya, paniniyak. Hindi mo ba alam na templo ka ng Diyos? Na Espiritu Santo na nasa iyo. Ang sabi niya, nasa iyo. See? Hindi na sa iyo yung katawan mo. Ang sabi niya ng talata. Binili ka na sa malaking halaga. Pag-aari na yan ng Diyos. See? Yan ang sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. No? Andyan din yan. Hindi mo ba alam na pag-aari ka na ng Diyos, na templo ka ng Diyos? Ang sabi diyan, templo na ito. So ano nararapat? Pag templo ito, ano nararapat diyan? Makita diyan. Lahat ng bisyo ba nandyan? Hindi. Pag templo na ito ng Diyos, lahat na makikita diyan, ikaluluwalhati ng Diyos. Kasi mga bagay na makikita, magdi-display. Katulad nito. Church ito. Okay? Anong maririnig mo dito? Di ba? Awitan, kantahan. Ano pa? Prayer. Ito maririnig mo dahil templo, bahay ng Diyos to. No? Ito rin, ganun din. So, hindi mo pwedeng dalhin dito, maglagay ka ng lamisa, no? Maglagay ka ng mga ilaw, patay sindi, at pagkatapos lagyan mo ng mga buti ng beer. Hindi po pwede. Templo ito ng Diyos. Hindi mo pwede ito lagyan ng mga isda. Hindi mo pwede lagyan ng kung ano-ano mga ano rito na gawin mong palengke. Gawin mong beer house. No, hindi. Ganito rin po yung ating katawan. Pag templo na ito ng Diyos, makikita dyan yung mga bagay na nakadisplay, mga bagay na ukol para sa Diyos. Nakukuha po ba natin? Ha? Mga bagay na ukol sa Diyos. So, makikita yung bahagi na ang templo ay nagpo-produce ng pagluwalhati sa Diyos. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17,
Ang sabi diyan, ang sinamang na kay Kristo ay bagong nilalang. Pagpapala yan mula sa langit. Sa pool na magkaroon ka ng relasyon kay Kristo. Hindi mo kayang baguhin. Marami diyan, binabago nilang kanilang sarili. Sila nga nagsisikap magbago. Ha? See? Babaguhin nilang kanilang sarili. Ang iba, nagpapapako sa krus. Pagkalipas ng 2 linggo, makikita mo, lasing na naman. Hindi ba? Sa kanya rin lahat ng bisyo. Ang iba nagsusugat, pagkatapos palo ng palo, papatulo para makita yung dugo, napakaraming tumatagas sa katawan. Pero makikita mo, pagkatapos yan, hugasan nila sa pamamagitan ng pag-iinom ng alak. Saba-saba naman sila nagiinom doon. Anong nabago? Kasi pag ikaw lang ang nangunyapit, kumapit, para baguhin ang iyong sarili, mangangawit ka, mangangalay ka, bibitaw at bibitaw ka, hindi mo kaya yung bigat ng iyong sarili. Maliban, ang Panginoong Kristo ang siyang magdadala sa iyo, siya ang mayroong karapatan para alisin ang lahat ng iyong mga problema sa iyong sarili. See? Kaya sabi yan, if anyone be in Christ, he is a new creature. Bagong tao. See? Ayaw mo man, mababago ka. Bakit? Pag gumawa ka ng mga bagay, sasabihin mo yan sa sarili mo. Yung sarili mo mismo, nag-iisip yan. Dahil andyan ang banal na Espiritu na nagsasabi sa iyo. See? Mali yan. Mali yan. See? Nagkakaroon ka ng kabigatan sa sarili mo. Hindi pala tama. See? Galing ako diyan. Galing ako diyan. Naninigarilyo ako noon. Kabataan ko. See? Pero ano ko? Nung magkaroon ako ng relasyon sa Panginoon, sinasabi ko yan. Panginoon, isa na lang. See? Pagka nakarinig, nakamoy ako ng amoy sigarilyo sa paligid ko, naglalaway ako. Gusto ng laman ko. Lumalaban ang espiritu. Pero nandun, Panginoon, isa na lang. Pero pagkatapos nun, magsisisi ako. Kasi bumagsak ako sa kasalanan. Kasi may espiritu na nagsasabi sa'yo, masama yan. Masama yan. Hindi katulad ng wala ka pang espiritu. Sarap na sarap ka. Hinahanap ng katawan mo, makakain ka lang na malangsa. Sisigaryo ka kaagad. Magagawa ka kaagad ng ano. Wala kang espiritu. Pagka nauhaw ka, pagkapagod ka, ano man, gusto mo, uminom ka ng beer, malamig na malamig, okay yan sa katawan mo. Pero hindi na. Ngayon, hindi na. Nandun yung bahagi na katawan mo, templo ni Kristo. May umuusig na sa'yo. May nagsasabi sa'yo, wag. Hindi bagay sa'yo. See? Pang-ilan na tayo? Pang-apat? Pang-apat? Okay. Pang-apat. Naalala ko, balikan natin konti pa rin. Kasi once na nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, sabi ng 1:5:24, lumipat ka na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya wala ka na dito sa bahagi ng gawang sanglibutan. Andito ka na sa bahagi ng buhay. No? Diyan ka na. Okay? Kaya ito rin ang sinisigaw ni Juan Bautista mismo. Ang sabi niya sa Matthew chapter 3 verse 11, sabi niya ganyan, ang kasunod ko ang nagbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Tinutukoy niya ang ating Panginoon Kristo. Hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang panyapak. Ang sabi niya ganyan. Matthew 3:11. Juan 1:29, andyan din.
Nung makita niyang papalapit sa kanya na isang umaga, ang Panginoon, sumigaw na siya ng malakas. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya nga ang bautismo sa pangalan ni Kristo, kaligtasan. Kaligtasan po yan. Na po? Okay? Pang-apat, Matthew 28, talatang 19. Mali ako. Matthew 28. Matthew 18 ba sabi ko? 28. Talatang 19. Kamali ng ano. Matthew 28. Okay? Talatang 19. Ay ito. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. See? Ito na. Ito ang sinusunod na natin. Yung unang bautismo, naganap na yan sa atin. Hindi mo nakita, hindi mo naramdaman. Pero nakikita mo yung resulta ng pagbabago sa sarili mo. Now, ito ngayon. Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito na po. Kaya nga sinasabi natin, ba't tayo nagsasagawa ng bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano po? Yan po. Dapat natin makita, bakit binanggit dito yung tatlong pangalan? Di ba? Kaya nga pinag-aralan natin dun sa bintuan, yung creation, undan tayo nagpasimula. Ang sabi dun, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Tingnan, Diyos may kausap ha. Lalangin natin ang tao sa ating wangis, no? Sa ating anyo, ang sabi ng Panginoon. Then, alam natin na may kausap ang Diyos sa pasimula pa. Hindi yan mga anghel. Kasi ang mga anghel, nilikha rin sila ng Diyos. Hindi sila kamanlilikha. Kausap dito ng Diyos, kamanlilikha. Ano po? Sa bahagi pong ito, sa 1:1:26. Kaya nga tayo, sinasabi natin, naniniwala tayo sa tinatawag na tatlong persona sa isang Diyos. Na po, doktrina yan. Na po, kasi maging ikaw, nanilika sa kawangisan ng Diyos, mayroon ka ring tatlo. See? 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ang tao'y binubuo ng tatlo. No? Kawangisan ng Diyos. Mayroon kang katawan, mayroon kang kaluluwa, mayroon kang espiritu. Tatlo. Ano po? Now, pagkatapos yan, pag binuksan ninyo, makikita niyo yung kabahagi ng in the beginning, sabi ng Biblia, first chapter, first verse, first number, in the beginning, God. Nang pasimula ang Diyos. See? At ang Espiritu ng Diyos lumakad sa ibabaw ng tubig. Pangalawa yon. See? Pangatlo, nang pasimula ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. See? Hindi rin yun yung Ama. Sapagkat ang lahat ng bagay nilikha, verse 3, sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. John 1:3. See? Yan. So makikita natin na tatlo yung kumakatawan sa bahagi ng ating ng pagkalikha sa atin. Ano po? Now, ang sabi ng, naalala nyo nung
magkatawang tao ang Panginoong Kristo? Kinausap ng anghel si Birhen Maria. Luke chapter 1, verse 33, 34, 35. Andyan yan. Ang sabi ng anghel, maglilihi ka at manganganak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Then ang sagot ni Maria, sabi niyang ganyan, sa verse 34, paano mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen. See? Dalaga. Hindi nakaranas ng eksperyensya ng pakikipagsiping sa lalaki. See? Ako isang dalaga. Ang sabi ng anghel, una, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, isa, at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, at pangatlo, banal ang isisilang mo, tatawaging anak ng Diyos. See? Nandun na po yung bahagi ng tatlo. Si isang Diyos. Ano po? Kaya ng bautismo, maliwanag po yan. Ng bautismo ng Panginoon Kristo sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17. No? Matthew 3, verse 16 to 17. Ang sabi diyan, nabuksan ang langit. See? At pagkatapos, anong lumitaw sumunod? Bumaba ang Espiritu Santo na anyong kalapati. Andun sa uluan ng ating Panginoon Kristo. Hindi yun si Kristo. Hindi rin yun ang Ama. Si Kristo yung binautismuhan. Ngayon, may nagsalita doon sa langit, numabuksan na langit. Ito ang sinisinta kong anak na labis kong kinalulugdan. Hindi yun si Kristo. Hindi rin yun ang banal na Espiritu. See? Si Kristo itong binabautismuhan. Yan. Nako? Kaya dito, binabanggit ito, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tingnan nga ninyo sa Bible niyo maliliit. Unang Juan 5:7. 1 John chapter 5, verse 7. Basa na ninyo. Ang sabi yan sa English this is the witness. Sabi niya, there are three that bear records in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit. Yung word yan ng ating Panginoon Kristo. John 1:1, ang pasimula yung salita. See? Tatlo ang nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang banal na Espiritu. Ang tatlong ito ay isa. See? Kaya narapat kang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kuha na po natin. Okay. Hindi yan pininiwala ng iba. Sinabi na yan ng Panginoon primero. Kaya yung INC, hindi naniniwala dyan na may Espiritu. Niwala sila, tao lang si Kristo, hindi Diyos. Kabag-abag mga yan. Walang kaligtasan. Kaligtasan nila pag-anib. Diyan lang, manatili kang kaanib sa loob ng iglesia nila. Paghuli ka na, sasarang ka. Bahala ka na dyan sa buhay mo. See? Ganyan sila. Kaya mga nasa labas, mahawak sa templo. Kanyang templo. Bakit? Paniniwala nila kasi, pag nagkaroon ng rapture, yung buong ano na yan ang dadalhin. Kasi yun ang katawan ni Kristo, yung church na yun. Mali. Yung tinutukoy na church dyan, kayo na tinubos ni Kristo.
sabi na Colosas 1:18, si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Ay kayo ang iglesia. Hindi yung iglesia sila, hindi. Inangkin lang nila yan. Yung iglesia tinutukoy dyan, membro ng katawan ni Kristo. You see? Gano'n lang kasimple yun eh. Ito, ang sabi ng Biblia, Colosas 1:18, si Kristo ang ulo. Ang iglesia ang katawan. Tayo ito, binubuo ng iba't ibang mga sangkap. See? 1 Corinthians chapter 12, andyan yan. Iba't ibang sangkap yan. No? Iba yung kaloob mo, iba yung kaloob ko. Tinutukoy diyan, membro. Iglesia, katawan ni Kristo. Yan. Then, sa 1:9, andyan din, si Kristo ang pintuan. See? Si Kristo ang pintuan. Kung si Kristo ang ulo, medyo lumabas tayo, ha? Kung si Kristo ang ulo, si Kristo rin ang pintuan. Saan ang pintuan? Nasa ulo. Ito. Walang pintuan sa katawan. Nakukuha nyo? Kung kakain ka dito, saka siya tutuloy sa katawan, nakukuha ninyo? Ang nangyari, templo, nilagyan ng pinto, yun ang katawan. Yun ang pintuan. At sino man pumasok, maliligtas. Hindi literal. Pagpasok dyan, pagkakaroon mo ng personal na relasyon kay Kristo. Walang naliligtas sa pag-anib, sa pananampalataya. Panlima, kahulugan ng bautismo. Meaning of baptism. Bakit kinakailangan bautismohan tayo? No? Hindi ito nakakaligtas. Ha? Bago ka sumunod sa tubig ng bautismo, ligtas ka na. Ha? Meron ka ng relasyon kay Kristo. So, bakit ka susunod? Unang-una na, pinag-uutos ng ating Panginoon si Kristo. Bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kinakailangan mong sumunod sa bagay ng pinag-uutos ng ating Panginoon si Kristo. Pangalawa, larawan. Pag sinabing larawan, magpapakuha tayo rito mamaya, makikita dyan sa ating cellphone, hindi yan yung original. Larawan, picture, nung pinagmula ng original. Ano yan? Wow. Picture. Larawan. Romans chapter 6. Verse 3 hanggang 7. Basa. Verse 3, hindi ba ninyo alam, puro gano'n ang pasimula, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? You see? Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo'y makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na, past tense, na sa krus, kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano pong ibig sabihin nito? Picture, kasama ka na naipako ni Kristo sa cross. Kasama ka na inilibing. Kasama ka na bungan muli sa bahagi
ng ating pagkabuhay, ng ating Panginoon Kristo. Kaya kapag binautismuhan ka, ito ang kahulugan yan. Ayan. Pag binautismuhan ka, bakit? Inilibig na yung luma mong pagkatao. Sumunod ang Panginoon sa tubig ng bautismo. Inilibig na ang luma mong pagkatao. Andun na lahat, yung lahat ng mga kasalanan mo, pinatawad ka na ng Diyos, pinako ka na kasama ni Kristo sa krus, nandun na yung kapatawaran na nasa iyo, no, tinubos ka na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nung hinango kang ganyan, nabuhay kang maguli, kasama rin ni Kristo. Yan ang meaning. Nakukuha po ba natin? Ha? Following Christ's example. Kung si Kristo mismo nagpabautismo, bakit ikaw hindi? See? Identity. Andun ka eh. Hindi mo na kinakailang. Andito may cross, mag-actual kang ganyan, magpapapako sa cross. Pinako ka na eh. Yun ang identity mo. Kasama kang ipinako, hindi mo na kinakailang Ang dami nagsasagawa niyan. Dami nagsasagawa. Intindihin nyo kayo, mga Pentecostal, charismatic. Nangyari na sa iyo. Sinabi na ni Kristo, John 19:30, it is finished. Tapos gaganon ka pa, arte ka pa. Kinakalkal mo lang emosyon mo. Identity. Anong identity? Pag sinabi na ni Kristo, kasama ka. Identity yan sa sarili mo. Pinako kang kasama ni Kristo. Okay? Sinabi ko na rito ang identity noon. Okay? Pagka nakakita ka ng taong no? Bumaba ng bahay niya, kaganda-ganda, ang ayos ng sarili niya, ang ayos ng damit niya. Pag uwi, ang dumi-dumi na. You see? Wala ng tsinelas. See? Where is the road? See? Araw-araw nakikita mong ganyan yan. Where is the road? Yan. Lagpas na siya sa bahay niya, hindi pa niya alam. Hindi mo naman nakikita tumutungga yan eh. Pero araw-araw nakikita mo ganun siya. Anong identity niya? See? Yan. Araw-araw yan. Inom diba? Hindi masya. Okay? Hindi mo nakikita nagsasabong yan. Pero mayroon siya mga tinali. Ano identity niya? Sabongero. Ngayon, hindi nakita ng tao na pumasok sa iyo si Kristo. See? Hindi nakita. Hindi mo pwedeng pumunta ka dyan. Oh, mga kapitbahay, mga pension house yan. Lahat kayo makinig sa akin. Ha? Born again na ako. Ganon ba? Sumunod ka sa tubig ng bautismo. Yun ang kapahayagan na mayroon ka ng Kristo sa iyong puso. Mayroon ka ng Kristo sa iyong buhay. Okay? Public testimony. Ito ang iyong patotoo. Kaya ka sumunod sa tubig ng bautismo, kasama ka ni Kristo na pinako sa krus, inilibing at muling nabuhay na maguli. Naunawa po ba natin? Hello? Tahimik tayo. Naunawa po natin? O ako lang hindi nakakarinig? Picture. Public testimony of being one in Christ in His death, ang paglilibing at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yan po yung kahulugan ng bautismo. Kaya katinaguriang
If anyone be in Christ, he is a new creature. Bagong tao ka. Bagong nilalang ka. See? Purihin ang Panginoon. Salamat. Tayo manalangin. Amang banal, marami pong salamat Diyos sa iyong mga salita. Sa katotohanan na iyo pong ipinagkaloob, salamat po na niliwanag po namin, Ama, ang bahagi Diyos, mga iba-ibang uri ng bautismo na ang iba, Panginoon, hindi ginaganap at mayroon silang iniiwasan. Bagamat, Panginoon, maliwanag, O Diyos, na narito ang kabuuan, Panginoon, ng aral ng bautismo. Bless mo po sa aming buhay na makita po namin, Panginoon, ang katotohanan po nito, gayon din na pagkakaroon po namin ng kaugnayan sa iyo. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.